Nayanig ang mundo ni Charlene nang lumabas ang resulta na dinapuan na rin siya ng COVID-19. Lalaking nakasaksak, tuluyan na bang magiging patapon ang buhay? Nasaktan at nasugatan, sila ba ay maghahangad ng responde? Susunod na. Bilang isang call center agent, isa si Charlene sa mga nakaranas ng diskriminasyon mula sa madla ng lumobo ang COVID-19 cases sa Iloilo dahil mabilis na nagkahawaan ang mga empleyado sa isang BPO company. May mga parinigan konti, alam mo yung mga simpleng nakapila ka lang, tapos lalayuan ka, tapos pag-uusapan ka ng hindi ka nais-nais. Masakit man ito para kay Charlene, pinili niyang manahimik laban sa mga binabatong salita sa kanila. Dahil higit 100 call center agent ang nagpositibo sa virus, nagsagawa na ng mass testing sa mga empleyado at nagdeklara na rin ng lockdown sa nasabing kumpanya. Sobrang confident ko na, sige, hindi ako matatamaan ng virus na to. Negative ako. Pero tila nayanig ang mundo ni Charlene nang lumabas ang resulta na dinapuan na rin siya ng COVID-19. Parang binaksakan ako na lang ang taglupa na sabi ko, sa bilyong-bilyon na tao, napasali ako dito. Ang una ko talagang naging tanong, sabi ko, Lord, bakit ako? Ang response niya sa akin, may reason to, may purpose to. Trust me. Kahit asymptomatic, dinala pa rin si Charlene sa quarantine facility kung saan nakaranas siya ng anxiety attack. Pero kaagad naman itong napalitan ng kapayapaan mula sa salita ng Diyos. Yung pinaka-weapon ko lang talaga that time is yung Bible ko at saka yung journal ko. May words na inimpress sa akin si God. Sa John 13:7, Jesus replied, "You don't understand now what I am doing, but someday you will." Sa halip na magmukmok, ginamit ni Charlene ang pagkakataong ito na makapag-bless sa mga kasamahan niya sa quarantine facility. Sa pamamagitan ng Hands and Feet Project na binuo nilang magkakaibigan, nabigay sila ng mga pagkain. Sinamantala na rin niya ito para maipanalangin ang mga kapwa niya COVID patients at mabahagi ang salita ng Diyos. Ito pala yung reason kaya ako nandito na there's someone that really need to hear the gospel para ipakita sa tao na despite ng sitwasyon nila, may hope. Totoo pala si God. Matapos ang kanyang 14-day quarantine, laking pasasalamat ni Charlene nang nag-negative na siya sa COVID-19. Sobrang saya. Doon pa sa akin pinarealize ni God na sabi ko sa'yo, nandiyan ka lang for the mission. Pinrotektahan kita that time nung nasa facility ka para to share the gospel and maging first project ng Hands and Feet. Sa ngayon, patuloy siyang nakikiisa sa pag-abot sa kanilang mga kababayan na lubos na naapektuhan ng pandemya at maging sa mga nasalanta ng bagyo. Nais namang ibahagi ni Charlene ang mga natutunang aral. Napakaikli pala ng buhay. Yung you only live once mo na to, dapat alam mo kung saan mo siya gagamitin. Maging wise ka na gamitin yung life mo. The more ko na nakikilala si God, the more na mas pinapa-impress niya sa akin yung totoong mission ko kung bakit ako nandito. Kung ano talaga yung totally yung purpose ko dito sa mundo. Itong year na to, sobrang unique. Pinakita sa atin ni God na kahit anong pandemic pa to, sobrang faithful siya. Yung mabuhay ka lang everyday, doon na pinapakita ni God na I am a faithful father. Looking at the life of Charlene, perhaps she was asking the question, dealing with all the things going on in her life, God, do you really care? Do you see what's happening in my life? You know, I'm confused about my gender. I'm being laughed at. I have this issue why my parents got separated. Why didn't I grow up in a normal family? Then on top of this, I get COVID-19. Para bang, ano pang kasunod, Lord? Meron pa ba? But you know what? This is the amazing thing. When you know God, in every circumstance, in every situation that occurs in our life, do we care to look for Jesus in those circumstances? Kasi po nandun siya. He is the God who is always ever present and willing to extend the helping hand if we realize only that fact and then ask His help. Alam niyo po, Charlene was at several crossroads in her life. She was confused about her gender. She was so hurt by her parents' separation.
and was then afflicted by COVID-19. But in all those times, God was an ever-present help in her troubled life. Buti na lang, Charlene responded sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at hari ng kanyang buhay. James chapter 4, verse 8 says, "Come near to God, and He will come near to you." The question is this: if you want your situation to change, this is the perfect time to surrender your life to the loving hands of our faithful God, who forgives you, who will heal you, and is so willing to give you a brand new life. If that answer is yes, then we can pray. We can pray sincerely. So let's pray. I'll give you the words. You repeat the words, but let it come from your heart. Just say, "Dear Jesus, I know that you are the one and only Son of God. Jesus, I know that you came on earth, born of a virgin, went to the cross, and on the cross, you shed your life's blood and died. And through that death, all my sins, all the sins of mankind are forgiven once and for all. Knowing that sacrifice on the cross, Jesus, I now humbly come to you. And I bow the knee and ask for your forgiveness. Lord, forgive me for the life I have led. Forgive me for the times I did things my own way. Forgive me for the moments that I didn't even consider or think of you. While all along, you already died to pay for my sins. So right this moment, oh God, I invite your one and only Son, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God who will usher me into the beautiful purpose and plans that you have for my future. Maraming salamat po for what you did. I receive you now wholeheartedly. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Remember this day. It is the most important day of your life. If you pray to receive Jesus, please call us. We want to tell you more about the exciting journey ahead of you. Our numbers are on your screen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Do you need someone who cares and understands? Reach out to our prayer center by calling 8-737-0700 anytime, 24 hours a day, 7 days a week. Our compassionate counselors are ready to lend a listening ear, offer heartfelt prayers, and share wisdom from God's Word. Can't make a call? You can also connect with us by texting at 0919-060-7567 or by messaging us on our social media platforms posted on the screen. For a daily dose of inspiration straight from the Word of God, immerse yourself in our Tanglao devotional. Whether you prefer the convenience of a cell phone app or the classic touch of a book, or the visual experience of our video version on Facebook and YouTube, we've got you covered. Let us be a source of comfort, guidance, and spiritual nourishment in your journey. Sa susunod na kwento, si Kay ay dumaan sa maraming mabibigat na pagsubok sa buhay. Paano kaya niya ito napagtagumpayan? Sa aming pagbabalik yan, huwag kayong aalis.
Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Feeling mo ba wala nang magmamahal sa'yo dahil sa nakaraan mo? Hi everyone, my name is Luke Conde and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week Special Tugon. Ako po ay gaganap bilang si Nolo, a guy with big dreams and one of which is to be loved despite my past. Mangyari kaya ito? Abangan niyo yan sa GMA. Unang-una, nahihiya ako sa sarili ko dahil ako yung lalaki. Ako yung walang magandang hanap buhay. Sa akin naman, walang problema yun kasi mag-asawa kami. So, magtutulungan kami sa hirap at ginawa. Jomel and Rosana started their married life with debt to finance their wedding. It was during their deep financial crisis that Rosana watched the 700 Club Asia and was encouraged by the testimony of Crystal Nasilia. Sabi ko, napaka-faithful ni God. Yung 200 pesos, naging million agad siya in 6 months. At sinabi niya na try ko mag-donate sa 700 Club Asia. Parang naging eye-opener sa amin na grabe pala ang nagagawa ng Panginoon. Nag-donate agad ako sa 700 Club. Hinanap ko agad yung M. Lewillier. And in 2 months, Jomel was able to sell a piece of land. Pero talaga nagsimula lang from 200. Ngayon, 1,000 naman na hindi kami bumababa sa ganun kasi marami rin naman talaga tinutulungan ng 700 Club Asia. Naging monthly commitment na yun. And napapansin ko, unti-unting gumagaan yung buhay. Jomel then formed a construction business and it flourished. Every time na marami kaming natutulungan, mas higit yung binabalik niya talaga sa amin. I want to encourage all of you, all that are watching right now, to help us produce more inspiring content and bring life-changing stories to every household. Consider becoming a monthly partner of CBN Asia today. Nung 12 years old ako, gumulo yung buhay ko kasi my parents separated. I thought before na kasalanan ko kung bakit sila naghiwalay. I thought na maybe I'm not good enough, so I blame myself. Nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya ang mga magulang ni Kay. Kaya naman pinagpasapasahan silang magkapatid ng kanilang mga kamag-anak. Bagamat nagbibigay ng sustento ang kanilang ama, hindi pa rin maitago ang hirap ng wala sa kanilang piling. Naramdaman ko that time na we are abandoned. In a young age, kailangan kong maging nanay at tatay sa brother ko. During that time, sobrang dilim na ng buhay ko. Parang pasan ko na yung buong problema. Nagtampo ako sa Diyos. Nagtampo ako sa Kanya na bakit sa dami-dami ng family, bakit sa family ko pa nangyari yun? Why you allow this to me? Dahil sa paghampas ng mga pagsubok, unti-unting napanghinaan ng loob si Kay. Bumaba rin ang tingin niya sa mga kababaihan at nawalan siya ng pagpapahalaga sa sarili dulot ng sakit at trauma ng nakaraan. Kung yung mga babae iniiwan, hindi pinaglalaban, so maybe no one will love me, no one will pursue me, or no one will show na mahal ako. Kasi nga, mismo yung papa ko na nag-promise sa akin na ako lang yung huling babaeng mamahalin niya, sinira niya yung tiwala. Na-depress ako to the point na gusto ko nang patay yung sarili ko. But every time na gusto ko nang gawin, there's a still small voice na nagsasabi na I'm here. Kung iniwan ka na ng lahat ng tao, I will never leave you. Nakarinig si Kay sa Panginoon nang ibahagi sa kanya ng isang missionary ang salita ng Diyos. Dahil dito ay nagkaroon siya ng kalakasan sa gitna ng matinding kalungkutan. Sabi niya lang sa akin, mahal tayo lahat ni God, and God wants na i-share yung goodness niya and yung love niya sa ibang tao. Nagkaroon ako ng peace sa heart, and doon na po nag-start na naging mentor ko siya, Bible studyhan niya ako, and after high school, I also decided na maging missionary. Sa isang Women's Month series ng online show na Beyond Small Talk,
nakahanap siya ng isa pang karamay. You know, the beauty in all of this is how every heart situation that we struggle with is always an opportunity to run to God. Kasi dalawa lang naman option mo, either you run away or you run to God. But then if you think of it as God's way of pulling you closer to Him and you depending on God more, then I think every problem is a blessing. Doon po ako parang mas na-encourage na God has a purpose for me, why He allow all those trials and all those suffering and rejection and abandonment na experience ko that time. I'm discipling young women and most of them are from broken family also. And doon ko na po mas nakita yung purpose ni God for me is to share also yung from brokenness to wholeness from the Lord and yung abandonment na naramdaman mo, God will also restore you as a woman. At sa patuloy na panonood niya ng Beyond Small Talk webisodes, unti-unti na rin siyang nagising sa katotohanan tungkol sa kanyang halaga na matatagpuan lamang sa Panginoon. Kung before po, I'm always thinking na I'm not good enough, I'm not pretty enough, I'm not smart enough, I'm nothing. God changed that na you are special in my eyes, that you are my beloved. He saw me as a valued woman, a God who loved me, He gave Himself for me. Sa paglalim niya sa pananampalataya, natuto rin si Kay na magpatawad sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Mas naging close kami ng papa ko dun na sa Alman, and mas naging strong yung relationship ko with my dad ngayon. And also with my mom. She received Jesus also as her personal Lord and Savior. Both of them now are my best friends. I'm free now. I'm free from hatred. I'm free from anger sa parents ko. Now I'm happy with them na I have two family. Patuloy na ibinabahagi ni Kay sa mga kabataan at kababaihan ang pag-ibig ng Diyos bilang missionary sa Youth with a Mission. I'm grateful and thankful sa CBN Asia for releasing a lot of episodes and content for to glorify God. And through that, mas na-inspire kaming mga new generation ngayon to serve God. And dahil din doon, mas nag-grow po kayo. Wow, thank God for the victory in Kay's life. For you who just watched the story of Kay, don't ever think for a moment that God loves to pour problems on us to make us miserable, that God allows so many things to come into our lives, mga challenges, mga trials, just to knock us out. No. There are times that God is drawing us unto Him because He wants us to realize that our significance, our worth, our value comes from Him. It doesn't matter what other people say or think, but what God says about you, that's what counts the most. Kay realized that she needed solutions to the many problems she was facing in her life. But all she needed was to say yes, to be humble and trust in God's plan for her life. Only after trusting the Lord did she understand the direction God wanted for her. Joshua 1:9 reads, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." Like what God did before, He is still the same God who strengthens and guides us through difficult and trying times in our lives. Alam mo kapatid, kung naliligaw ka at nawawalan ng direksyon, pwede tayong lumapit sa Panginoon. Kasi tapat siya sa lahat ng oras at nais Kanyang abutin upang tulungan ka. The only ingredient is we come to Him and pray. Manalangin po tayo. Lord, I admit, I tried fixing, doing things, looking for solutions my own way. But Lord, I always fall short. I always get frustrated.
I always end up facing a blank wall. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko masolusyonan lahat ng problema ko. But you are the God of wisdom. You are the God who knows the end from the beginning. So Lord, today, I choose to trust you. I choose to put my life into your hand. I choose to ask you and come to you in prayer and then pause and wait for you to respond and begin to direct my life. Lord, thank you because when I cry out to you, your word says you hear my prayer. So Lord, I do that now. Guide me and lead me in victory. Lead me in the way everlasting. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Paano mo nga ba malalaman kung siya na ang tugon sa panalangin mo? Hello everyone, I'm Rain Matienzo and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week special, Tugon. In this story, I'm a honey seller praying and waiting for God to give me my own honey. Paano sasagutin ni Lord ang aking prayer at isusulat ang aking love story? Abangan mo yan sa GMA. Kahit bata pa lang, pursigido na si Randy na abutin ang kanyang pangarap, ang maging isang pastor. Bunga ito ng impluwensya ng kanyang ina na nooy isang church worker. Lagi ako nasa church nga, ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng bawat isang Kristiyano. Pero along the way, natatandaan ko, gusto kong maging doktor din. Kaya ang sabi ko, gusto kong maging doktor-pastor. Subalit, suntok sa buwan ang pagtupad niya sa mga pangarap dahil ang mundong kanyang ginagalawan ay puno ng karahasan. Ang community namin doon sa Mindanao ay maraming rebelde. Madalas ay nag-evacuate kami. Basta sinabi ng mga sundalo, likas talaga ang buong pamilya. Ang aking tatay ang kasalukuyan noon na commander ng Civilian Defense. Naging usapan, isa siya sa pinagbibintangan na nagpumatay doon sa dato na yon. Ang nangyari ay pinilit kami ng family niya na sumunod dito sa Cavite. Agarang nag-iba ang kanilang pamumuhay nang sila ay dumating sa Maynila. Kabilang na dito ang pagkawala nila sa simbahan. At sa pagdaan ng panahon, natuon ang kanyang atensyon sa barkada kung saan siya'y napapasama sa pakikipagbasag ulo. Ang isang kinaadikan ko, away. Walang araw na wala akong binugbog o kaya ay wala akong ginawang gulo. Parang ang saya-saya ko kapag nakakabugbog. Parang may fulfillment. Kaya nagpatuloy yon. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay matapos niyang masangkot sa isang gulo. May nakasalubong akong 3 kabataang lasing. Yung isa hinawakan ko, tapos kinuha ko yung kutsilyo sa bulsa at pagkatapos sinaksak. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagsimulang mag-isip, ano kaya nangyari? Napuruhan kaya? So, unti-unti nang pumapasok yung kaisipan na baka na ospital, baka namatay. Nang makarating ang balita sa kanyang mga magulang, agad nilang nakumbinsi ang anak na sumuko na sa otoridad at panagutan ang nagawang krimen. Nakulong siya matapos sampahan ng kasong frustrated murder. Ang kinakaharap na sitwasyon ang gumising sa kanyang kamalayan lalo na't narinig niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanilang graduation ceremony. Yung municipal jail ay malapit doon sa school. Nung naroon ako sa kulungan, that's the time also na graduation namin. Narinig ko yung pangalan ko. Randy Austria.
Sabi ko, sayang. Sana nagmamarch din ako doon. Hindi niya inakala na ang kanyang pagkakakulong ang magbabalik sa kanya sa Panginoon. Yan yung time na inabot kami ng church. Sa pangunguna ng isang pastor na kakilala ng mama ko, ay dinalaw kami. Kasama niya ang isang lawyer. Dito muling narinig ni Randy ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pag-asang makalaya, hindi lamang sa kulungan, kundi maging sa mga nagawang kasalanan. Sunod nito'y nakalabas siya sa kulungan matapos makaareglo ang pamilya ng biktima kung saan sila ay nagbayad ng 35,000 pesos. Doon ko nakita na nagsumikap yung mga magulang ko na makapag-raise ng pondo para maibayad doon sa aking naatraso. Naisip ko yon na yung aking mga magulang, mahal nila ako. Mula doon ay naroon yung kaisipan na kailangan ko rin magbago. Sa tulong ng Diyos, tuluyan na siyang lumayo sa pakikipag-away. At sa halip, inakay niya ang kanyang mga kaibigan sa simbahan. From that time, naging mas madalas yung pagpunta ko sa church. Unti-unti niyang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagawa niyang isuko ang kanyang buhay at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong isang preacher, siya nanawagan ng sino mang gustong magpastor. Yung time na yon, bumalik sa akin yung pangarap ko nung bata ako. So nung nananawagan, talagang nag-come forward ako at nag-kneel down. Sabi ko, Panginoon, dito niya ako tinatawag, gusto kong magpastor. Pero siyempre naroon yung pakiramdam na karapat-dapat ba ako? Ito yung aking buhay. Ako isang alibugang anak, nalayo. Pero along the way, salamat sa Diyos dahil pinaunawa niya na ikaw, kung lalapit ka sa Kanya at magre-repent, tapat ang Diyos para ikaw ay paputiin, para ikaw ay patawarin. Nagsumikap sa pag-aaral si Randy mula sa pagkuha ng bachelor's degree, master's degree, hanggang sa matapos niya ang kanyang doctorate degree. Nangyari yung nilagay sa akin sa puso ko nung bata pa ako. At meron palang doktor pastor. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung bagay na yon ay nagpaalala kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa iyong puso, gaano man yung iyong daraanan, ang Diyos rin yung gagawa ng paraan para mangyari yung bagay na yun. Ngayon, siya ang nangunguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanilang simbahan, katuwang ang kanyang asawa at mga anak. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binitawan. Patuloy na ipipreach sa mga kabataan na ang Diyos ay hindi bibitaw kailanman sa kanila. At patuloy dapat tayo na maglingkod sa Diyos, anuman yung ating mga nakaraan, sapagkat ang Panginoon ay merong magandang plano para sa bawat isa. What an amazing testimony of God's grace. Proof that even when we turn our backs on Him, God still pursues us like what He did to Randy. Psalm 145 verse 18 reminds us, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Thank you again for joining us. We hope that you have been blessed and refreshed by the stories we've shown today. See you all again next week for another encouraging episode, same time, same channel, and social media. God bless you.